Abay, habang ako ay nasa China, nasa Germany naman ang ating PBBM. Bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na para bagang magsisimula na ang giyera sa panig ng Pilipinas at ng China, abay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin, lulusubin na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Kasi sa panahon ngayon na sinusupil ang malayang pananalita sa pamamagitan ng pagkulong kay Eric at kay Dr. Badoy, sa pamamagitan ng pagsasara ng SMNI, sa pamamagitan ng pag-aaresto ng Kongreso, para bagang ito ay preparatory to martial law. At ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM, baka i-annex ng China ang ating teritoryo, kasi po sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. Yan po ay invasion o pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas or di naman kaya insurrection, yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Di ba kapag sinabi niyang mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. At ang nakakatakot po ito po hindi sa ako'y pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right-hand drive. Pag mag-overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Sa kabila ka mag-overtake. Kung titignan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, lumalabas po na parang tayo ang nang bangga. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroroon. Dapat nasa starboard side. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung ambassador natin na to Washington DC na si Babes Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Specker, para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para bang mababait yung mga Chino na gumamit ng dahas laban sa atin. Dati-rating, iniisip ko lang, baka ito ay para nga ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kaming Mutual Defense Treaty, tulungan nyo na kami. So pwede pa rin po yun. Kaya lang, ang sinasabi ko sa inyo, nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, in-invoke na ni Noynoy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty. Ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China, umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero sila ba'y tumulong sa atin? Hindi. Kasi alam nyo naman, ang China, ang pinakamalaking trading partner ng Amerika, ang pinakamalaking pinag-uutangan ng Amerika. Kapag sila'y nagkagera, can you imagine, lahat ng assets ng isa't isa, frozen, suicide para sa kanilang dalawa na maggirahan. So sa akin, kahit anong bait na gawin ng Pilipinas, hindi lulusob ang Amerika sa ngalan ng Pilipinas. Although, yan ang sinasabi ni Biden. We will stand by our ally in Asia and the Pacific, the Philippines. Charot! Dahil nangyari na po yan sa ating kasaysayan, noong Scarborough Shoal, hindi naman sila sumaklolo. Pansinin niyo po Kaya hindi sila sumaklolo ng mga panahon na yon, ang sinasabi nila, hindi sila kumakampi sa agawang teritoryo. Pero ngayon, ang linya nila, kakampi na kami dahil kinakailangan ma-promote ang freedom of the high seas. Pero come on, sa totoo lang po, una-una, hindi naman sila po pwede makipaggera sa Amerika na walang congressional approval.
So miski may obligasyon sila na rumesbak sa atin, kung hindi naman sila payagan ng Kongreso, hindi mangyayari yon.